Okay, good day po sa ating lahat. And again, welcome po sa ating PE class. So ito po yung mga um, slides na pinakita ko po last time para po dun sa mga hindi po nakalasihan at sa mga absent po last time. So, pasadaan lang po natin na mabilis. So again, my name is Gerald M. Cañete. You can call me Sir Jel. So ito po yung mga credentials or ito yung mga background po ng inyong magiging teacher for this semester. So, graduate ng Bulacan City University, um, from CSER, yan po yung aking college. Ang major ko po yan is School Physical Education. In short, I'm a PE teacher. We are the PE teacher. So, yun po yung mga sports na nilaro ko po before. Nung ako po ay nag-aaral. And ito po yung mga some hobbies na aking ginagawa kapag weekends. Kaya sorry to say po, kapag meron po kayong concern sa weekends, ay hindi po ako makakapag-response. Okay? And ito po yung mga some credentials ko po. So, licensed professional teacher, master physical education, certified trainers methodology 1 holder, experiential supervisor of the SED, advisor and choreographer of RCDC or RCDC or Ritual Colleges Dance Company, and OIC Program Head po ng BISED. And ito po yung mga some class policies. Meron tayong dalawa. We have flexible and ating face-to-face. So originally, dapat sa flexible ay online class po tayo, no? Since ngayon lang po sila nag-orient po or nagbaba po sa amin na mag-conduct na po kami ng online class, dapat gagawin pa talaga natin online class. Yun nga lang, since dumami na po ng dumami, baka kasi yung iba nagkaklase na rin or hindi na ako makasingit ng time. That's why gumawa na po ako ng video presentation. Okay? So ito po yung mga rules. So scan na lang po natin. And ayan po. And ayan. Okay, so next we have the face-to-face classes. So meron po tayong 15 minutes grace period of time. Okay? And of course, prerogative, papapasokin ka pa rin ni teacher, yun nga lang, sa remarks ay iba na po ang nakalagay sa'yo. So participation is required, of course. And then any performance failed to perform, considered na po agad yun as 0 or 5. Using cell phones, of course, hindi na po yun allowed kapag meron po tayong mga discussion, pero allowed lang po siya kapag meron po tayong ma-activity or binigyan po kayo ng permission ni teacher. Cheating, of course, no, or plagiarism. Kapag meron po tayong mga activity needed or mga assignment or whatsoever, kapag meron po automatic or nalaman natin yan or nahuli, automatic po ay 0 ka na po doon sa ating activity or examination. Yung mga test protocol natin, of course, first aid kit. Siyempre, may mga activity tayo na medyo nakapagod talaga. Nandiyan ang clinic natin. So, drinking water and towel, individual scorecards. So, later, i-highlight natin yung scorecards na yan. During testing, kapag meron po tayong mga activity, for example, flexible, cardiovascular endurance, or muscular strength, lahat po ng description na kasunod po yun, or materials na naka-under sa kanila, ayan po yung automatic na mga dadalhin po natin. So usually, paulit-ulit lang naman yung mga kailangan po dyan. Okay? And observe the following prior the actual day of testing. So binanggit na rin po natin dito, ito yung sa 15 minutes grace period of time, free from obstruction, and of course, let student record and keep the result para po na monitor ng students natin kung pass po ba siya or not. And of course, syempre pag PE or activities po natin, required po dapat si learner na magsuot po ng ating PE attire. Okay? And kung sino man po yung grupo na ma-assign kada day sa facilitation, lagi po tayong may warm-up and cool-down kapag meron nga po tayong activities na gagawin. So ito po yung mga expected na activities po natin, recreational activities, leisure time, o yung tinatawag po natin self-time. Or kapag boring days yung ginagawa natin, ito yung papatay or pumapatay ng oras po natin para po at least maging busy tayo kahit pa paano na. So meron tayong board games and card games. So lahat na naiisip po natin na possible na gawin po natin sa board games at card games or kung ano man po yung alam yung mga activities or mga games na related sa card cards, lahat po yun ay possible po natin ma-experience. So, depende pa rin po yun kung meron pa rin po tayong time. So, meron po tayo dito, laro ng lahi. So, mag-create po tayo or mag-modify po tayo ng laro ng lahi. Inspired po siya doon.
Okay? So, may mga working students, so nabanggit na po natin yung last time. So, ito po yung mga um, format kapag meron po tayong mga ipapasa online. Ito po yung ating requirements needed po after po ng ating semester. So, chapter test, prelim, midterm, pre-final, and final examination. Quizzes and activities, small group or individual, and group project. And yun nga, binanggit natin na portfolio. So, dito sa binanggit natin kanina, more on papers po yan. No? So again, lahat po ng papers na ibibigay ko sa inyo, wag na wag po yung itatapon yan. Lahat po yung maski quizzes po, dahil po gagamitin po natin, o i-compile nyo po yan by end of our semester para po sa portfolio po natin. Kasi lahat po yan ay may katumbas po na puntos. And index card, so ito po yung binabanggit natin kanina na scorecard. So, sa meeting po dapat natin ngayong week, dapat meron na po kayong dalang index card, 1/2 index card white, and 2x2 formal picture. So wala po kayong gagawin kundi dalhin, magdala na rin po kayo ng pandikit. Okay, so dyan po natin ilalagay lahat ng data and record and mga scores po natin para po mamonitor po natin kung papasa ba tayo or not. Okay, so yan, for sure napakita na sa inyo ito ng inyong teacher. Teacher and advisor. Okay. Okay, so I think ready na po ang lahat para po sa ating lesson 1. Welcome po again sa ating PE class, which is PATPIT 1. So, ibig sabihin po ng PATPIT ay physical activities towards health and fitness. Ang ating subject code po again ay PATPIT 1. Ang kanyang subject description ay movement competency training. Okay, ayan po. More on focus po tayo sa mga movement, of course, with competency po ng mga training na gagawin po natin for this semester. Of course, meron tayong introduction, lesson 1. So, what is physical education? So, since then pa naman, lagi naman na ito nababanggit, no? Pag sinabi nating physical education, it's more on focuses po siya sa ating katawan or education through the physical. Of course, ano ba yung mga aim nito? To develop student physical competency. So, ano ba yung mga binanggit natin kanina or ibig sabihin ng ating PATPIT 1 or the subject description is the movement competency training. So, based naman dito, physical education, part pa rin naman siya. It's more on physical competency and knowledge of movement and safety. So, pag sinabi talaga ditong physical education, it's more on healthy lifestyle or more on holistic development. Okay? And health. O, pag sinabi nating health, ibig sabihin absence of disease or infirmity or wala ka po dito sakit or wala kang nararamdaman na any sakit. Okay? So, the enjoyment of the highest attainable standard of physical is one of the fundamental rights of every human. Okay? Without distinction of race, religion, political belief, economic, or social condition. What is wellness? Pag sinabi po nating wellness, ito po yung mga practices po natin para po sa mga healthy lifestyle or healthy habits po natin, yung mga daily activities na ginagawa natin na related po dun sa pagpapaganda po ng ating kalusugan. So, ang sabi nga dito, instead of just surviving, you are thriving. So, pag sinabi natin kasing surviving, more on focuses po niya ay magstay lang tayo alive or mabuhay lang tayo. Pero pag sinabi nating thriving, meron tayong ginagawang process, meron tayong ginagawang development habang nagso-survive tayo. So that's why, instead daw ng surviving, dapat daw tayo ay maging thriving. So bakit po? So again, binanggit na natin kanina na more on focus nito as long na nag-stay tayo or focus natin ay humaba yung buhay natin. Pero in terms of thriving, ay dapat meron sa proseso po noon ay meron po tayo mga development na ginagawa. So, nandiyan yung mga exercise natin, mga physical activities, healthy habits, healthy lifestyle, and again, it's holistic
development. So again, sa holistic development natin, meron tayong 5. Physical development, mental development, emotional, social, and spiritual. Okay? So yan. And physical fitness. So pag sinabi natin physical fitness, yung mga performance natin or mga performance or activity na ginagawa natin, bahay man yan o school, hindi dapat tayo madaling mapagod. Okay, meron daw po tayong stability in terms sa mga workout or mga activities or performance na ginagawa po natin. So again, sa mga physical fitness po na ginagawa natin, masasabi po natin yan kapag hindi po agad tayo nakakaramdam ng pagod, hingal, sakit ng katawan, and so that's why nga fitness eh. Okay? And meron po tayong mga physical fitness test. Okay, so ito po yung mga gagawin po natin sa mga darating po nating mga activities. So later ay enumerate po natin lahat ng physical fitness na gagawin po natin. So meron tayo ditong dalawa health related and yung skill related. So later po ay highlight po natin yun. No? And importance of physical fitness. Of course, importance po niya is mag-improve yung ating brain, help manage weight, reduce and risk of disease, strengthen bones and muscles, and improve your ability to everyday activities. Basta pag sinabi pong more on physical fitness, it's more on related naman din po talaga sa wellness po and holistical po natin. Doon naman din talaga siya kung siyempre sa as long na active po tayo sa healthy habits o lifestyle po natin, of course magiging physical fitness tayo and ang target po nun ay holistic o lahat po yun ay tama po sa ating buong katawan. What is body composition? So pag sinabi po nating body composition, ito po ay more on method or breaking down the body into core components. So ano kayo mga core components na yun? So meron po tayong 4 sa body composition po natin. Okay? So ano ba yung mga body composition na yan? So una, water. Ano kaya yung sunod? It's more on muscle. Next is bones. Next is fats. Again, water, muscle, bones, and fats. Okay. So first natin is your fat, muscle, blood, and other body fluids are contained of water. So first natin, of course, is water. So lahat naman yan is meron daw pong tubig o yung mga muscle nga po natin, blood, and anything po ay meron po yung contain or meron siyang contain na water. Okay, so ibig sabihin, yung first components or core components na ating katawan is water, of course. Syempre, tayo ng tubig, doon din po yan nabupunta pero not means na may negative effect po yan. So, kailangan din po ng mga organ po natin ng water supply. And next is yung ating muscle. So, yung muscle na yan ay nakakatulong po sa atin para po gumawa po tayo or makagawa po tayo ng mga activity. At the same time, nandiyan din po yung ating protein. Okay, so po nakita yung ating mga protein and bones. Aside sa ito yung napapatibay ng katawan natin, dito rin po nakakapit yung mga muscle. No, ito rin po, aside dito nakakapit yung ating muscle, ito rin po yung taga-protekta ng ating mga internal organ. And last is the fats. Okay, dito po sa fats na to, kahit sabihin po natin na ikaw ay payat or mataba, lahat po tayo ay meron po tayong fats. Hindi porket sobrang payat mo na, wala ka na po ng fats. Ibig sabihin, kahit ano man po yung ating size ng katawan, length ng katawan, height and weight ng katawan, lahat po ay meron po tayong tinatawag na fats. O hindi po talaga siya mawawala yung fats. Pero in terms of survival,
kung wala nang makain, pero basta may tubig, ang una pong mamamatay ay yung mga payat. So, bakit? Kasi po pag mga mataba po, may mga stored energy po sila o kaya kapag sobrang gutom na po yung tayo o yung stomach natin, kailangan talaga niya ng food, doon po siya kumukuha sa stored energy. So that's why, I mean, doon niya kinukuha sa fats. That's why, tinawag din po siyang stored energy. Kaya pag gutom na gutom po tayo, doon lang din po siya magbabawas. No? Tinatawag natin mga fasting na. And meron po tayong tinatawag na fat-free mass at fat mass. So sa fat-free mass natin, again, meron po siyang tatlong components. Nandiyan po yung muscle, nandiyan po yung water, nandiyan din po yung ating mga bones. So, ayan po yung meron, as long na, I mean, pag sinabi po natin fat-free mass, contain po siya ng variety of components. So, again, binanggit na natin kanina, andyan yung protein or the muscle, and the minerals or the bone, and the water. Okay? And fat-free mass allows the body to store energy. Aside from that, pinoprotect niya yung mga internal organ natin and nag-act po siya as insulator or nagre-regulate po siya ng ating body temperature. So, ibig sabihin, si fats natin, hindi lang siya bad effect sa katawan po natin, no? Meron din po pala siyang purpose. That's why pala binanggit ni Sir kanina na kahit anong sizes natin, length ng katawan or weight natin, hindi mawawala yung ating fats. Dahil nga po, ito ay nagre-regulate po ng ating body temperature. So, hindi lang po siya basta nandiyan, pampasama po dun sa kalusugan po natin. So, meron din po siyang purpose. Kaya hindi po siya pwedeng mawala sa ating katawan. Okay? So, ano nga po ulit yung apat nating components o core components ng body composition? The first one is, ano po? Okay, good. So, meron tayong water, muscle, bones, and fats. Sa body composition natin, meron tayong dalawang another categories. Ano po ulit yon? Fat-free mass at fat mass. Ano po yung under ng ating fat-free mass? Yes, more on internal organs. Ano po ba yon? Water, muscle, and bones. How about the fat mass? Kapag sinabi nating fat mass is, of course, it's fat alone. So, hindi po siya negative, no? Pag sinabi nating fats, hindi siya agad negative. Meron din po siyang good purpose sa ating katawan. Okay, understood? Okay. Okay, binanggit natin kanina, maintain too low or too high body fat percentage. So, nakatulong po yan mag-regulate or mag-cycle po ng ating temperature sa ating katawan. Yes. Why is body composition important to measure? So, bakit nga po? Dito po kasi sa body composition po na to, kapag, what you call that? Dito po sa body composition na to, hindi po porket may nakuha ka ng scale or range na overweight, ay overweight ka na po agad. Pero dito po sa body composition po ay hindi ka po agad magkakaroon ng title na ganon. Kasi nga po binanggit natin na yung isang katawan ng tao ay mayroon pala siyang apat na components. Ibig sabihin, yung apat na components na yun, may kanya-kanya po silang timbang. Nakukuha? Kasi iba, pag kinuha natin yung BMI po natin, automatic, kung ano yung makuha natin sa BMI natin, yun na siya automatic, yun na agad yung scores or yung mismong title na nakuha natin. For example, sa akin, sasabihin natin 87 to 57. Pag kinumpute ko siya, ang scale ko nun, for example, ay overweight. Automatic, sa BMI, overweight ka. Pero pag sa body composition po tayo, hindi po agad siya magre-reflect na ganon. Bakit po? Kasi nga meron nga po tayong apat. No? Apat na magkakaiba po ng timbang. Nandiyan yung water, nandiyan yung fats, yung bones, and yung ating muscle. No?
Kaya po ganon, pag sa body composition, importante po siyang nami-measure kasi may kanya-kanya po tayo dito na weight. Again, hindi po porket na pag sa BMI, sobrang overweight mo na, pero pagdating na body composition, hindi po agad yun. Kasi may kanya-kanya nga po silang weight. So, meron po tayo ditong 5 na mga methods to assess yung mga body weights po natin and the body composition. So, nandiyan po yung bioelectrical impedance analysis or BIA. So, uses a small electrical current to estimate body fats and lean mass. It's more on ano po siya, electrical current. So, para po siya nakita nyo po sa mga patient, usually, piniplace daw po ito sa palm and sa mismong paa or sa mismong chest and sa mismong hita. So, yung mismong electric po na yon, medyo magkakaroon ka naman parang mafe-feel na ground. Hindi naman siya malakas, pero parang gumagapang siya sa katawan mo. And kapag gumapang na po yun, ibig sabihin, ina-assess na po nung instrument na to kung ina-estimate na po niya yung mga body fat and lean mass po sa ating katawan. Or yung sinasabi nating 4 kanina. So, ayan po yan. May makita po kayo dito na parang ayan po yung once na-scan niya, parang lalabas is yung mga resibo. So, ayan po yan. Nakalagay po dyan yung mga data kung ano po yung mga result po doon sa nakuha po sa ating katawan. Second po, skin fold measurement. So, easy to understand lang to. Parang lang tong dumakot ka ng taba eh. So, napakadali lang po itong gamitin. So, uses calipers to measure the thickness of skin fold at specific body sites. So, dito naman, more on focus niya is yung fats po natin and yung muscle. So, ito, nakita nyo naman, pinindot lang, automatic, may measurement, na daw po mismo yung mismong sukat ng ating taba and muscle. So, next po, dual energy X-ray absorptiometry or DEXA. Uses X-ray to provide precise measurement of fat, muscle, and bone mass. So, dito naman, parang papasok ka sa CT scan. Dito naman, ini-scan po yung buong katawan po natin. Ayun nga, para siyang X-ray talaga. May X-ray vision po doon. Kapag na-print na po yun, doon nyo po makikita lahat ng mga fats natin, muscle, and bone mass. At the same time, yung water po sa ating katawan. So, ito naman ay precise nga. Ibig sabihin, makukuha yung exact po na result po ng ating measurements. Next is hydrostatic weighing. So, dito naman, tinitimbang ka po sa mismong tubig. So, para po siyang jacuzzi. So, magsa-submerge po tayo sa tubig and of course, doon po tayo mismo i-weigh. Ayan po yung example po niyan. So, nakita nyo naman po ay tinitimbang talaga siya ng tinitimbang. Okay, so, last po natin, BMI. Ito po yung sinasabi natin kanina. Body Mass Index. While not direct measure, it sometimes used a simple estimate in combination with other methods. So, dito naman, it's more on weight po talaga yung mismong focuses po niya. So, may computation po yan. So, ito po yung example. For example, yung height and weight natin, na-compute natin, kung saan siya mag-meet, yun siya. Okay? For example, sa green tayo nag-meet. Saan kaya siya nakasama? So, healthy weight daw po pag green. So, ang category niya, pag green, yung color na, anong color nung sa scale natin, green ang nakuha, ang category po nun ay healthy weight. Ang BMI range po niya ay nasa 18 to 24. So, ayun po yung formula po natin. So, by next meeting po, if ever man po na yung section po natin ang natapatan po ng walang pasok, dapat po ay meron na po kayong activity po na to. So, ito po yung activity 1 po natin. So, pinag-ready ko po kayo ng inyong height and weight. So, kailangan po natin dito ng pounds, inches, kilogram, at
centimeter. So, i-convert lang naman natin yung kung ano po yung makukuha natin. Dito po sa BMI or sa Body Mass Index po natin, meron po tayong dalawang system. First one is English system, second one is the metric system. Sa English system natin, ang kailangan dito ay pounds and inches. So, sundan lang po natin yung procedure, yung 4 na steps na yan. Second one is the metric system. Ang kailangan naman dito ay kilogram and centimeter. So, same lang din sila ng dami ng procedure. So, again, para po dun sa mga section ng tapatan po ng walang pasok, automatic po by next week, dapat meron na po kayo nito. Okay? Okay. Ayan po yung kanina. Ito, again, ito po yung example po na weight po natin. So, meron dyan na pounds, kilograms. Sa height naman, inches and centimeter. Again, kung saan ka po mag-meet dyan, automatic, yun na po yung makukuha po natin. And again, meron din po yan mismong computation. And ito naman po yung kanyang range. Okay. So next, meron tayong tatlong body composition o meron tayong tatlong types of body which is the somatotypes. So first natin, alin kaya dito siya? Diyan sa tatlong choices, alin kaya siya dyan? A, ectomorphs, B, endomorphs, C, mesomorphs. So ano ba yung observe natin sa katawan? More on slim, fit, so patpati na matangkad. Alin kaya siya dyan? So the answer is ectomorph. So ibig sabihin, etong body figures na to na nakita natin sa example sa ating screen is the ectomorph. So are long, so tama sa picture, and lean, yes, payat, with a little body fats and little muscle. They have a hard time gaining weight. So again, ito pong picture po na yan, ayan po yung usually na as in di talaga ng patpatin or mahirap talaga silang tumaba kahit anong kain nila, payat pa din po talaga sila or mabilis ang kanilang metabolism. So kung iyan ang iyong body figure or attributes, automatic ikaw ay nasa under ng ectomorphs. And yung mga ganitong body, usually ito yung mga nasa fashions, nasa models, and so on. Usually sila yung mga nakikita natin sa mga ganong part. Next, saan kaya to? So dito naman, very firm yung muscle. So kitang-kita yung mga cuts, yung mga muscles. Huwag yun pansinin na kalbo sila. No? Yan talaga yung picture. So saan kaya siya dito? So the answer is mesomorphs. So they are athletic, solid, and strong. They are not overweight and not underweight. They both gain and lose weight without too much effort. So dito naman sa body type na to or sa somatotypes na to, sila daw ay mga mesomorph. Sa mesomorph naman or sa mga athlete figures or athlete body, sila naman or kung under ka naman nito or isa kang mesomorph, kayo daw po yung mga tao na madaling bumigat or tumaba, madali din po kayo magbawas ng timbang. So kayo po yun. And kung ikaw naman ay ganito, ibig sabihin, you are mesomorph or athletic figure. Next natin, of course, the last one is letter B, the endomorphs. So dito naman usually it's more on not literally the bulk. So medyo, sabihin natin, umalis na. Nahiyang na siya, ganon. Huwag naman yung manas. No? Umalis na siya. Okay, so ito po yung mga endomorphs. On the other hand, have lots of body fats, lots of muscle, and gain weight easily. So kung ikaw po, kapag nag-try ka mag-diet, pumapayat ka naman, pero pag napabayaan and mabilis ka po ulit mag-gain ng weight, automatic po na ang ating body type ay endomorph. So wag na po natin what you call that term? If ever nasa under ka talaga ng endomorphs, kahit ano daw pong gawin daw po natin, ay mag-gain at mag-gain pa rin daw po tayo ng weight easily or mas mabilis pa rin daw tayo
lumaki. So, dito po sa endomorphs, ito po ako. So, kahit anong diet, kahit anong exercise po na ginawa natin, na katulad ng binanggit po natin last time, hindi na po natin siya mababalik na kasi ako po ay talaga ay tabain. So, kapag po naman, gaya po natin to binanggit, yung mga somatotypes, para po aware po tayo kung ano po ba yung dapat na program po natin para po mas mabilis po or mas gumanda po yung ating workout. As long na-identify kasi natin yung mga body types natin, alam po talaga natin or malalaman po natin kung ano po ba yung dapat po natin gawin na program po or exercise na gawin po natin sa atin. Okay? So again, meron tayong tatlo. 3 somatotypes. Ano daw po ulit yan? Okay. So again, ectomorphs, endomorphs, and the mesomorph. Okay? So, kanina, meron tayo na pag-usapan kanina, no? Sa introduction natin, recall lang natin. The person is physical education, the holistic. And next, health. Sabihin daw, hindi ka daw po, wala ka daw pong ano, kahit anong sakit. Next na pinag-usapan natin na topic is the wellness. Okay? So, more on healthy habits, healthy lifestyle. Sabi niya daw ay instead daw po ng surviving, dapat daw ay you are thriving. So meron din na pong development. Ano pa? Yung body composition. Body composition has 4 components. Ano po yun ulit? Fats, muscles, or the protein, bones or the minerals, and last is the water. Sa body composition na yan, nahati daw po iyon sa dalawa. Meron tayong fat-free mass at fat mass. Sa fat-free mass, ilan ang under nun? Yes, tatlo. Fat-free mass ay meron siyang tatlo. Nandiyan ang water, muscle, and bones. Kapag free mass po, of course, automatically it's fats alone. So, recall lang natin, sa fats natin, mataba ka man or payat, lahat po tayo ay meron pong fats. Kasi hindi po siya masama sa ating katawan dahil meron din po siyang roles po sa atin. Kundi ano po, mag-circulate po ng ating temperature. Okay, good. Meron tayo ulit, ano daw po yun? Meron tayong body types na tatlo. Meron daw po tayong endomorphs. Ito yung usual na ectomorphs. Ito daw po yung mga models. Kung kahit anong kain daw nila, payat pa rin. Mesomorph, ito yung mga athlete figures. And endomorph, ito yung mga kahit anong tribe nila, doon pa rin uuwi yung kanilang weight o mahirap sila magpapaya. Okay? So I think na-recall na natin yung some parts and ready na tayo for another lesson. So, introduction ng ating benefits of exercise. Pag sinabi po natin exercise, any movements po, as long na meron tayong involvement of muscle, consider daw po yun as exercise or workout. Pero yun nga lang, kapag may requires na daw po na body burn or yung muscle burn po natin or binaburn na yung calories, so that's part of another exercises. Okay, so again, exercise, any movements po, as long na meron daw po tayong muscle involvement, consider daw po yun as exercise. Pero kapag daw po merong requirements, requirements na pag-burn ng calories, so that's workout. Or may mga program naman din. Or may mga program na po tayo sinusunod. Okay? There are many types of physical activities including swimming, running, jogging, walking, and dancing. And focuses po yun, of course, is the physical and the mental of development, of our development. Benefits of exercise, of course, lahat naman ng benefits ng exercise, as long nag-workout tayo, lahat po yun ay good. Lahat po yun ay tama sa ating holistic development.
And ano ba yung mga types ng exercise? So, meron po tayo dalawa. The first is aerobic exercise. Pag sinabi natin aerobic exercise, ang aim po nito is more on body uses. Okay? O i-improve po natin yung mga oxygen or lungs po natin. So, ano ba yung mga example ng mga sports dito? I mean, again, pag sinabi natin aerobic, ang aims nga nito is to improve yung mga body uses natin. Of course, it's oxygen. Or dito sa aerobic, more on ang ginagamit natin or mas mataas na percentage is more on lungs or oxygen. Ano ba yung mga example ng sports na yon? So, meron po tayo dito na swimming, running, swimming, running, walking, and so on. As long na daw po na mas mataas yung percentage sa aerobic po natin, the more daw po, the more daw po na meron tayong ginagawang workout, and yung workout daw po natin or exercises ay mas mataas daw yung percentage ng oxygen. Ibig sabihin daw po na that's aerobic exercise. How about the anaerobic exercise? Of course, kabaliktaran po siya. No? Not literally na not use of oxygen to ha. Ibig sabihin, hindi ba natin kailangan huminga? Dito po sa anaerobic, gumagamit po tayo ng oxygen kasi of course kailangan naman din natin huminga. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na tayo hihinga. So dito po, mas mataas, mas mababa lang yung percentage ng oxygen na gagamitin po natin. Ibig sabihin sa anaerobic, mas lamang po yung mga muscle po na ginagamit po natin. Ano ba yung mga example nito? O nandiyan po yung weightlifting, yung sa mga gym nabubuhat ng mga barbells. O as long na more on mas mataas ang percentage ng muscle, that would be a anaerobic exercise. Okay? Saan daw ulit yung ating dalawang exercise? Aerobic exercise and anaerobic exercise. Pag sinabi nating aerobic, more on or mas mataas yung percentage ng paggamit ng oxygen. Anaerobic, not literally na hindi tayo gagamit ng oxygen, pero mababa lang. Siyempre, kailangan din naman natin huminga o kailangan ng utak natin ng oxygen or yung mga blood natin, delivery of oxygen. So again, kapag aerobic po, mas mataas naman po dito yung percentage po ng paggamit ng mga muscles. Okay? Yan. Ito sana ay magiging activity po natin. Pero again, para po doon sa mga naklasihan ko na, ito naman po yung second activity natin. So, identify po natin dito kung alin po yung anaerobic at aerobic exercise. So, 1 to 10 lang po yan. This is our second activity. Dito po, ay identify naman po natin kung ano po yung nakalagay po dyan sa mismong screen natin. Ay identify po natin siya kung siya ba ay anaerobic or aerobic exercise. Again, ayan po yung second activity natin for those students po na tapos na po natin palang pagklasihan. Okay, next. Facts and fallacies on health, fitness, and exercise. So, pag sinabi natin facts, ibig sabihin katotohanan, kapag fallacy is more on false or mga bluff. Or hoax or hindi po siya totoo, mga superstitious belief. So, fallacies on health, fitness, and exercise. Skipping meals will help you lose weight. So, ito po yung pinaka-tradisyon ng mga Pilipino. Kapag daw nag-skip ng meals, mabilis daw po tayong papayat. Hindi po yun ganon. So, as long nag-skip po tayo ng meals, the more na water lang po ng water, or sinasabi na water therapy, hindi po yun maganda sa katawan natin. Dahil po, hindi lang po tayo personally ang nasa-shock, pati yung mga internal organ po natin, nawawala po sila sa cycle po natin. If ever naman po nagagawin po natin yan, unti-untiin po natin, hindi po dapat siya biglaan. Okay? Pero again, yung pag-skip po ng meals po natin, hindi po dapat siya, hindi po dapat siya gawin o hindi po siya nakatulong sa pagbabawas po ng ating timbang. Okay?
Number 2, there is no pain in exercise and there is no gain. So, no pain, no gain. So, hindi po yun totoo. Kapag usually pag first timer ka, makaka-feel ka talaga ng pain, pero yung pain na yun, aware ka and tolerable siya. Kasi nga, may exercise ka na ginawa na first time mo gawin. Pero kapag yung pain na yun napakatagal na, hindi na yun. Pa-check up ka na. Kasi na-injured ka na nun for sure. Okay? Weight training is harmful for women. Of course, no. Because Heidelin Diaz, nakapag-gold pa siya, hindi po siya harmful, no. And if you don't exercise regularly, muscle turns to fat. So, hindi po yun ganon. Baka po naririnig nyo na yan. Pag sinabi na, naku, ganda-ganda ng katawan mo, may tigil yan kasi pag tinigil mo, magiging taba yan. Hindi po yun. Kapag muscle, muscle. Kapag fats, fats. Yun po yung ibig sabihin po. No. Hindi po yun possible na kapag naging firm na tayo, kaka-exercise natin, mas visible na yung cuts ng ating mga muscles. Pag tinigil natin yun, hindi po yun magiging fat. So again, muscle is muscle, fats is fats. Morning is the best time to exercise. So false din po yun. Anytime po ay okay lang po na mag-workout. As long na po na na-prepared po natin yung katawan po natin in the specific exercise or activities. Again, anytime po I will do or okay lang po na mag-conduct po tayo ng mga exercise. Kaya po yung mapapansin po ninyo, may mga nag-exercise ng umaga, ng tanghali, at ng gabi. And if you are asking, bakit some of you nag-try na mag-exercise ng gabi para daw mapagod? Yes, napagod ka, pero meron ka pa ding part sa'yo na hindi ka makatulog. No, parang yes, pagod ka na, pero hindi ka pa rin makatulog after ng iyong workout. So, bakit po? Kasi nga po, even though na yung brain natin ay pagod na, pero yung mga muscle natin ay warm pa din. So, naka-warm pa din po sila. Ibig sabihin, alive na alive pa din po yung body po natin. Kahit na pagod na po tayo or gusto na po natin makatulog. Ang gagawin lang po natin yan ay mag-warm bath para po ma-relax po yung ating muscle para after that po ay makapahinga agad tayo. Na possible po yan na. Okay. So, yan lang po yung, marami po yan eh. So, pinili lang po natin yung mga most or mga famous talaga na mga naririnig ko usually. And facts on health fitness, music improves workout performance, exercising improves brain performance, workout and sharpen your memories. So, yung music, of course, yes, diba, as long daw po na maraming related daw po na mga sensory na ginagawa natin or sensory involvement sa mga activities, mas gumaganda daw po yung mga benefits daw po sa ating katawan. Exercising improves brain, of course, yes. Working out, sharpen your memory, yes. Exercise prevents signs of aging. Yes. Nakikita po ba sa face ko? I think yes naman. Usually po kapag active ka po sa mga healthy lifestyle, sa mga workout, exercises, medyo matagal ka pong magmukhang thunderbolt or hindi ka mukhang hinukay. Yeah. Exercising boosts self-confidence. Yes, I agree. Bakit po? Siyempre, nagiging proud ka talaga in terms of your physical. That's why how you communicate and socialization, medyo proud ka talaga. And yung self-esteem natin ay arise. Working out enables you to sleep better. So, binanggit ko yung kanina, kapag baka pag sobrang tulog, gano'n, hindi po yun, no? Mag-warm bath lang po tayo para po, tapos ma-relax yung ating muscle. Okay? Next, components of physical fitness. So, ito na po yung binabanggit po natin kanina. So, first po natin, anyway, so dito natin sa lesson natin, based dun po sa mga nabanggit natin kanina, hindi nyo na po siya pwedeng gamitin. Para po sa ating activity 3, magbigay po kayo ng tig-dalawang facts and fallacies about sa health, fitness, and exercise. And lagyan nyo po yun ng explanation. Tig-dalawa lang po
tig-dalawa. So, yun po yung ating third activity. Components of physical fitness. So, meron po tayong dalawa. The first one is health-related fitness. The second one is skill-related fitness. So, first is the body composition. So, proportion po ng mga body mass po natin. So, binanggit natin kanina na we have 4 components. And yung 4 components na yun, na-divide pa siya sa 2. The fat-free mass and the fat mass. O cardiorespiratory endurance or cardiovascular endurance, ability to deliver oxygen and nutrients to tissues and remove waste over sustained period of time. So, ibig sabihin dito is yung more on uses of oxygen po natin, delivery po sa ating mga organs, especially sa heart and brain. So, flexibility, yung range of motion po natin, na ma-reach po yung mga joints and ma-stretch din po yung ating mga muscles. Muscular endurance, the ability to perform repeated contraction of muscle. Kaya po natin mag-perform ng ilang set sa mga workout na ginagawa po natin nang hindi po agad tayo na papagod. Muscular strength, the ability to exert force and against resistance. Ito naman, na kahit anong bigat niya, kayang-kaya natin siya i-pull off with a specific repetition. Power naman, the ability to generate force quickly. So, pinagsamang speed or may involvement po na speed naman po dito. Okay? So, kung gaano natatas din po dito yung ating muscle, of course, involvement. The second one is the components of skill-related. So, kanina health naman, ngayon naman dito ay skill-related. So, of course, speed. So, takbuhan, magkilos, and of course, to move quickly. So, next, balance po natin. So, as long na maintain daw po natin yung gravity to the center, consider daw po yun as balance. Agility po natin, quickly po na paglipat po ng any direction. So, that's agility. So, meron din po tayong speed control dito. Coordination, so nagagamit po yung upper and lower extremities po natin ng sabay. Example na dyan ay Zumba or pagsasayaw. Okay? Reaction time, kung gaano po tayo kabilis mag-response doon sa ating ginagawa. For example, may nalaglag, may aksidente. So, that's the reaction time. So, involved din po dyan yung mga adrenaline po natin. For example, again, hindi ka mabilis tumakbo, pero hinabol ka ng aso. Reaction time, no? Mabilis tayo mag-respond at the same time, yung adrenaline din po natin sa katawan ay nabubuhay or na-alive po siya. Okay. So again, ano daw po yung sa ating health-related? Meron tayong 6, body composition, cardiovascular endurance, or cardiorespiratory endurance, flexibility, muscular endurance, and strength. Plus is power. So, sa ating skill naman, meron tayong speed, balance, agility, coordination, and reaction time. So, dito naman po sa fitness test po natin, lahat na nabanggit natin dyan, yan po yung mga exercises na gagawin po natin sa ating pre-test at post-test. Ito na po yung ating mga physical fitness test. First one po is the flexibility. So, ito po yung mga gagawin po natin sa flexibility. Nandiyan dyan ang zipper test. Purpose nito is to test the flexibility of the shoulder girdle. Ayan po yan. Nakikita po natin sa picture. Equipment dito ay roller. So, meron tayo dito set 3, left and right. Next, and sit and reach. So, ayan po yun. Then, nakikita po natin. Trunk lift. Yan, nandiyan naman po yung purpose and yung equipment. Meron din yung set 3. And next is cardiovascular endurance. So, meron tayong 3-minute step and 100-meter run test. So, ito po yung binabanggit ko po last time sa 3-minute step test na doon po nakalagay stairs. So, hindi po yun. No, hindi tayo magdadala ng hagdan. So, dito naman po ay kailangan natin ng any elevated area. Okay? So, yan po yung 3-minute step test. So, dapat tapusin po natin within 3 minutes. Kung ano man po yung speed natin, mabilis man yan or slow, okay lang po. As long na dapat matapos natin within 3 minutes. And 1K meter run.
So, ito naman po yung sa field natin. So, dito naman kailangan din ng minutes and seconds. And jumping rope, of course, kailangan natin ng jumping rope. Then, ito po yung ating mga pulse rate. So, meron dito sa ating pulse rate. So, cardiovascular endurance, kapag ito yung ginagawa po natin, right away po agad na matapos natin yung activity natin, kailangan natin ng pulse rate. So, paano makukuha yung pulse rate? Yun nga, after gawin yung workout na yan, within 15 seconds, kakapain mo yung pulso sa kabraso ba, sa kamay, or dito sa leeg. Within 15 seconds, bibilangin mo kung ilan mismo yung nakapanin yung beat. Kung ilan yung makuha natin within 15 seconds, i-multiply po natin yon by 4. Then, ito po, once may nakuha tayo, ayan po yun. Meron tayong pang girls and pang boys. At dyan po, hanapin nyo, naka-by age na rin po yan. Kung ano po yung makuha po nating result, ibig sabihin, ayan din po yung under kung ano po yung performance ng ating lungs. Kung ikaw ay nakakuha, kung ikaw ay nasa 18 to 25, ang nakuha mo ay nasa 76. Of course, that's excellent. Kung ikaw ay boy, kung sa girl naman nakakuha ka ng 81, so that's excellent na rin po. So, dyan mo po makikita yung result. Physical fitness test for strength. So, nandiyan strength natin push up. Yan yung panlalaki at ayan yung pang babae. So, count naman tayo dyan. Pag basic plank, so usually lahat ay ganyan ang posture. And curl up, of course, kailangan natin mag-team up. Kasi kailangan po mag-guide or assist sa atin. At dun sa mismong paa po natin. Okay, speed and power. So, sa speed tayo. So, meron tayong tinatawag na 40-meter sprint. So, dun lang din yung gagawin sa field po natin. Sa mabilisan lang yan, dahil tapos na. Speed shuttle, ito naman yung nakikita natin sa mga court, sa mga basketball players na pinapalakas din po yung kanilang speed. Power naman natin, meron tayong dalawa dito, standing long jump at vertical jump. So, wala lang dito yung vertical jump pero meron po tayo. No? Ito naman po yung agility, coordination, balance, and reaction time. So, agility natin, it's here. So, nakita nyo naman po sa may gitna, no? Start and finish. So, doon po tayo magsisimula at doon din po tayo matatapos. Iikot po kayo ng 2 beses. Reaction time natin. So, pwede tayo dito mag-steep drop test and pwede rin po tayo dito mag-hard catching. And coordination, ito na po yung washer na sipa na part na requirements din po natin. So, ayan po yun. And next is balance. So, mga start balance tayo. So, meron tayo dito left and right. So, dapat ganyan po yung position po natin. Once na medyo kumilos tayo ng kaunti, automatic po ay stop na po yung time po natin. And yun. I think, ayun lang din lahat ng mga pag-aaralan po natin sa mga susunod. So, the rest, ito ay sa mga susunod na final rounds. And yeah, last, if may question po kayo, once na napanood nyo po ito, i-chat nyo lang po sa ating GC. Okay? So, yun po. Thank you so much. Yung activity po natin, don't forget, and mga requirements dapat po ay meron na po. Bye!